You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith is there, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace, for I am yours and you Your grace abound in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fears around me, you never failed, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. And you are mine. Yes, you are mine. Oh, take you, Jesus. Oh, you Lord. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you may call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And Spirit, lead me where my trust without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ooh, yes. You're my Savior, God, my Savior, Lord. You're my Savior, God, my Savior, Lord, my Savior, God, Savior. And I call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am
Sabi ng Diyos na tayo ay tatagpuin sa habang ito. Sabi po ba tayo? Bigyan natin siya ng palakpak. Ang bait ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat ang Diyos ay sabik na sabik sa atin na tayo ay tatagpuin sa mga sandaling ito. Pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Isang hamon sa ating buhay kung paano ibigin ng Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, buong kaluluwa. Hindi ito madali para sa ating lahat. Sapagkat tayo bombarded ng iba't ibang sitwasyon at iba't ibang kalagayan sa ating buhay na nakakaapekto sa ating konsentrasyon upang unahin ang Diyos higit sa ating mga pangangailangan. Ngunit ang Diyos ay higit tayong inuuna sa lahat ng ating mga concern sa ating buhay, sapagkat yun ang kanyang katangian. Kung ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinibigay din niya araw-araw ang lahat ng mga pangangailangan sa atin upang hindi tayo kapusin sa mga pangangailangan natin. Siya ang ating comforter, siya ang ating provider, siya ang ating shade, siya ang ating tagapagbantay, nag-iingat, nangangalaga, gumagabay, pumupuno sa ating mga bagay na kulang sa atin bilang tao. Pinupuno niya ito dahil yon ang kanyang katangian sapagkat mahal na tayo. May isang dalubhasa sa batas. Sinubok niya ang Panginoong Jesucristo. Bilang tao, ang akala niya mas magaling pa siya kay Kristo. Dahil siya ay isang maalang sa batas, sinubok niya ito upang alamin kung ano ba talaga ang pinakadakila at pinakamahalagang batas o utos na dapat sundin ng tao habang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Isa lamang ang binanggit o sagot ng Panginoon sa kanya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Maraming tao na mahal ang sarili kaysa sa Diyos. Maraming tao na mas inuuna ang kanyang pangangailangan kaysa sa Panginoon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay dapat tumimo sa ating puso. Ang sabi po niya, ang umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Ano ang utos na dapat nating tundin? Hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw, na dapat siya ang maging bahagi, una at sentro ng ating buhay. Siya ang gumagalaw sa ating buhay araw-araw. Isipin po kaya natin, kung ang Diyos wala sa atin, tayo po kaya ay nasa focus? Ang Diyos lamang ang maaaring magsaayos sa atin. Marahil ang mga naiisip natin ngayon ay iniisip natin bukas o may mga pinagdadaan tayo, may mga kabigatan tayo. Normal sa tao na araw-araw meron tayong mga pinagdadaanan. May mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit ang pangako ng Diyos na kapag siya ang inuna mo sa iyong buhay, uunahin ka niya. At lahat ng pangangailangan mo ay tutugunin niya. Hindi pa nagkulang ang Panginoon. Nagkulang na po ba ang Panginoon? Hindi pa nagkulang ang Panginoon. Sa lahat ng detalyado sa ating buhay, hindi pa siya nagkulang. Ang pagmamahal sa Diyos ay para sa ating
ikabubuti. Kaya sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Ang ibig sabihin nito ay paghahalin mo ang Diyos, ang pagmamahal niya sa iyo. Dahil yun ay ikabubuti mo. Ang pag-ibig ng Diyos na siya ang unang umibig sa atin, at yung pag-ibig na yon ay ibinigay niya sa iyo upang yun ay mag-ingat sa iyong puso. Pag-ibig na kung saan ay malalim, ngunit siya ang pinanggagalingan ng pagmamahal. Ang mahalin ng Diyos ng buong puso. Ang mahalin ng Diyos ng buong pag-iisip. Yung iniisip natin ay yung mga bagay na marangal, mabuti, mga bagay na totoo, mga bagay na pakikinabangan mo, mga bagay na kagalang-galang o marangal, na dapat ito ang dapat lagi nating nasa isip. Ngunit hindi lagi itong nangyayari. Dahil nandito po tayo sa katuwang lupa, marahil ang mga naisip natin madalas ay yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. Halimbawa ngayon, iniisip mo kagad na doon ka na sa iyong tahanan. Nakarating na yung iyong presensya sa iyong bahay, pero nandito yung iyong katawan. Iniisip mo agad yung iyong pangangailangan, ngunit iniisip ng Diyos na ikaw mismo ang kanyang prioridad. Kung mahal natin ang Diyos ng buong puso, siya ang ating sentro at prioridad ng ating ginagawa, ng ating trabaho, ng ating mga iniisip, ng ating mga sinasabi. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya ng higit sa Kanyang sarili? Pagpapalain tayo ng Diyos, may pangako siya na tayo ay pasasaganayin sa anumang bagay, sa lahat ng bagay, dahil yun ang Kanyang pangako na dapat natin maunawaan sa mga sandali nito. Ang pagmamahal ng Diyos ay kinakailangan natin isaalang-alang. Maraming mga tao malayo sa Diyos. Mahal ang Diyos sa bibig, pero hindi dito, tumiti mo. Ngunit kung ikaw ay mahal mo ang Diyos, inuuna mo ang Diyos, higit sa mga pangangailangan mo. Hindi ka nag-aalala kapag mahal mo ang Diyos. Bakit? Lahat ng pangangailangan mo, kakatagpuin na. Siya ang iyong supplier, provider. Siya ang peace of mind mo. Hindi ka nalilito, naguguluhan, nag-aalala, nangangamba, natatakot dahil ang Diyos on time pag nagbigay ng iyong mga pangangailangan. Siya ang iyong kapayapaan, siya ang iyong kagalakan. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumupuno sa atin. Kaya dapat po natin mahalin ang Diyos ng higit sa pagmamahal natin sa anumang bagay na napaglalayo sa atin sa Diyos. Bakit kailangan natin mahalin ang Diyos? Una sa atin, sapagkat ang Diyos ay mapanibubuin. Ayaw niya na may kaagaw. Maaaring ang kaagaw niya sa iyo ay mga bagay na napaglalayo sa Diyos. Ayaw niya yun. Gusto ka niyang masolo. Gusto ka niyang unahin mo siya sa anuman ang iyong ginagawa. Sapagkat pagka tayo disturb o may mga ginagawa tayo sa halip sa Panginoon na focus tayo sa mga bagay na mas mahalaga sa Kanya. Hindi lang tayo nabubuhay sa material ng bagay o makapagpupuno o makapagpapaligaya sa atin, sapagkat ang lahat ng ito ay maibibigay ng Diyos, lalo-lalo na ang fulfillment and satisfaction. Ang Diyos ang magpupuno nito sa ating buhay. Dahil kung ang Diyos ay nasa ating puso, mahal natin siya, iniibig natin siya, inuuna mo siya sa iyong buhay. At kapag inuuna mo ang Panginoon, gagalaw ang Panginoon sa buhay mo na hindi mo nararamdaman. Ngunit makikita mo lang ang Panginoon ay gumagalaw sa paraang imposible para sa iyo. Ganon ka buti ang Panginoon sa atin. Kaya dapat unahin natin, ibigin ng Diyos, pangalagaan ang kanyang mga pangako, pagyamanin ang kanyang mga salita, at isa puso ang kanyang mga pangako sa ating mga puso. Ang una at dakilang utos ay mahalin ang Panginoon. Ang pinakamalaking hamon at pagsubok sa buhay ay kung paano mahalin ang Diyos ng buong puso. Isang pagsubok at hamon sa ating pang-araw-araw na buhay kung paano natin mahalin ang Diyos.
ng buong puso, ng buong lakas, buong pag-isip, at buong buhay natin. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng quiet devotion, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia o ang salita ng Diyos, upang iyon ay bagay na dapat natin itanim sa ating puso. Sapagkat kapag iyon ay ginagawa natin, lalo tayong napapalapit. The more na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, lalo kang napamamahal sa Kanyang salita. Habang binabasa mo ang Kanyang salita, lalo itong napapalapit sa iyo. At habang napapalapit siya sa iyo, lalo mo siyang binibigyan ng importansya sa buhay mo. Ang pagmamahal sa Diyos ay commitment, pagpapasya, pagpapasakop, at pagsunod. Kung mahal natin ang Panginoon, magpasya ka. Magpasakop ka at sumunod ka. Sapagkat kapag ginawa mo yon, ang pagpapala dadaloy sa buhay mo. Lahat ng yan ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Kapag ang Diyos una sa buhay mo, ang relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong katrabaho, ang mga pangangailangan mo, dadaloy yan sa buhay mo. Subalit kapag ang Diyos nasa ilalim at ang inuuna mo, trabaho, kaibigan, at ang iyong mga pangarap sa buhay, yan ay nagkakaproblema. Ngunit ang ayusin ng Diyos yan dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya po sa atin po, sa hapon ito, na dapat unahin natin mahalin ang Diyos higit sa atin. Dahil po, pag inuna natin mahalin ang Diyos higit sa atin, mamahalin niya tayo, aalagaan niya tayo, at lahat ng mga pangangailangan niya natin ay kanyang tutugunin. Ang sabi nga po rito, ang Panginoon ay lagi kong iniisip at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Ang aking iniisip at pagmamahal ay dapat nakasentro sa Panginoon. Kung nakasentro ang ating isip sa Kanya, hindi tayo matatalo o magdadaig ng anumang mga discouragement and disappointment sa buhay. Hindi tayo panghihinaan ng loob. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos natin ay pag-asa. Ang Diyos natin ay kagalakan, kapayapaan. Kaya kung siya ang mahal mo, mararamdaman mo lagi. Kahit sa paligid mo may mga problema, payapa ka, panatag ka, nakakatulog ka ng mahimbing, uuwi ka sa bahay mo, maayos. Payapa ang isip mo, panatag ang loob mo, sapagkat ang Diyos ang iyong inuuna sa anumang bagay. Bago ka gagawa, unahin mo ang Panginoon. Aalis ka, papasok ka, babalik ka sa iyong bahay, lagi mong inuuna ang Panginoon. Sapagkat kung ito ang gagawin po natin, ang Diyos ang magsasaayos sa atin. Sapagkat yun ang kanyang pangako. Kapag inuuna natin siya sa ating buhay, ay dapat po natin isalang-alang na lagi po dadaloy ang kanyang pangako sa ating lahat. Tumayo po tayo lahat. Diyos na makapangyarihan, maraming salamat. May mga sandali sa aming buhay, nakakaligtaan ka namin. Sapagkat iniisip namin, kaya namin lagpasan, kaya namin pagtagumpayan sa sariling lakas ang mga hamon at pagsubok. Ngunit hindi pala, ang kailangan po namin ay unahin ka higit sa aming pangangailangan. Salamat sa iyong pangako na kung ikaw ay uunahin namin, uunahin mo rin po ang aming mga pangangailangan. Kalakasan at patuloy mo po paglalalimin ang aming relasyon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Mahal mo po kami unconditionally. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mahalin ka namin ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at ng buong buhay. Salamat sapagkat kayo talaga, Panginoon, ang aming inspirasyon. Kayo ang aming lakas, kayo ang aming buhay, kayo ang aming pag-asa, kayo ang kagalakan namin. Kayo ang lahat-lahat sa amin, tumutugon sa aming mga pangangailangan. May mga time na kami nalulungkot, umiiyak, hindi namin maintindihan ang mga nangyayari sa amin. Ngunit salamat sa pangako mo.
Tunay o Diyos na ang salita mo'y buhay sa aming puso. Salamat, Panginoon, dahil naandyan ka upang kami paalalahanan, tulungan at patuloy na pagpalain sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa kanilang hanap buhay, pamilya, personal, mga pangangailangan. Hayaan niyo ibukas ang iyong kamay upang maranasan nila ang iyong pagpapala sa buhay na meron po kayo, Panginoon, sa kanila. Salamat po sa iyo po namin binabalik sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, ang nais ko
So don't